Kabanata 776. Agad na napuno ng nakakatakot na hiyaw ng paghihirap ang buong bulwagan, na ikinagulat ni Master He. Anong nangyayari? Siguro He, habang tumatanggap ng mga regalo at nagniningning sa kagalakan, narinig niya ang mga sigaw ng kanyang disipulo at nagtanong, nakasimangot. Mukhang may nanggugulo, sabi ng alagad sa kanyang tabi. Sa malamig na tawa, sinabi ni Master He, malakas ang loob para guluhin ang aking piging. Pagod na silang mabuhay, hindi ba? Pagkasabi nito ay dumiretso siya sa pinanggalingan ng mga hiyaw. Sa sandaling ito, si Madam Yin at ang iba pa ay namutla na sa takot, dahil talagang sinaktan ni Lito ang disipulo ni Master He. Mental. Nagiging mental talaga siya. Umupo si Madam Yin sa isang upuan. Galit na sinabi ni Fuller, Lito, kung gusto mong mamatay tayo, sabihin mo lang. Bakit mo ginagawang komplikado? Ngumisi si Billy, sa tingin ko, wala siyang alam na takot dahil sa kamangmangan. Sa pagkakataong ito, talagang nagdulot siya sa atin ng kapahamakan. Habang sila ay nag-uusap, si Master He ay naglakad-lakad at nakita niya ang kanyang disipulo na may basag na tuhod sa lupa. Agad na nagyelo ang mukha niya. Sino ang gumawa nito? Ang kanyang aura ay naging malamig. Nang magtuturo ang nasugatang disipulo, casual na nagsalita si Lito, ako iyon. Lumingon si Master He kay Lito, nakakunot ang noo, at sinabing, ikaw. Noong araw na iyon sa pasukan ng hotel, mabait akong nag-alok na kunin ka sa ilalim ng aking pakpak ngunit tumanggi ka. Ngayon, nasugatan mo ang aking alagad. Anak, talagang hindi mo ako pinangalagahan, ako si Bilong He, seryoso, hindi ba? Nang marinig ito, sina Toby at Kili upo, na nakatayo sa malapit, ay agad na napuno ng inggit kay Lito. Dapat mong malaman kung gaano karaming mga tao sa buong Locks ang nakapila na naghihintay na maging disipulo ni Master He, ngunit hindi man lang sila sinulyapan ni Master He. Nakaupo pa rin si Lito sa kanyang upuan, sumulyap kay Master He, at sinabing, una, hindi ka karapat-dapat na tanggapin ako bilang iyong disipulo. Pangalawa, sinaktan ko ang iyong disipulo dahil siya ang nagsimula nito. Karapat-dapat siya. Ang kanyang walang kabuluhang mga salita ay literal na ikinagulat ng lahat, halos malaglag ang mga panga. Masasabing ang kanyang mga salita ay lubhang kawalang galang, sapat na upang pukawin si Master He. Si Kili upo ay nanunuya sa gilid, iniisip na ang batang ito ay talagang walang utak. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Noon pa man ay naiisip niyang maghayganti. Ngayon, wala na siyang kailangang gawin. Master He ay hindi na niya siya pakakawalan. Boy, si Master He's disciple yan. Gustuhin ka man niyang suntukin, wala kang karapatang lumaban. Si Kili upo, ang matandang Zoro, ay agad na sinamantala ang pagkakataong mambola. Tumango si Toby at sinabing, Master He is the number 1 figure on the dragon list. Bawat bigwig ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Ikaw ay walang iba kundi isang hamak na langgam, ngunit naglakas loob kang kumilos ng labi sa harap ni Master He. Pagod ka na bang mabuhay? Kalmadong sumagot si Lito, sinasabi ko lang ang totoo. Nasaan ang kapangahasan? At saka, ang isang taong gumagamit ng ganoong mababang antas na paraan ng pagkolekta ng mga regalo ay halos hindi karapat-dapat na tawaging master. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Master He. Nakita niyang hindi ito matiis at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Gayunpaman, bilang isang nakatatanda, hindi siya direktang kumilos laban sa isang binata sa harap ng napakaraming tao. Iyon ay maituturing na walang kabuluhan. Nakita ni Toby ang iniisip ni Bilong at sinabing, Master He, ang lalaking ito ay walang galang at mayabang. Hindi siya karapat-dapat na manatili rito. Bakit hindi mo siya paalisin? Nagpakita si Master He ng pagbuntong hininga at sinabi, halika rito. Kaagad, lumapit ang dalawang disipulo at walang pakundangan na nagsalita kay Lito at sa iba pa, mga taong mula sa pamilya Yin, hindi kayo tinatanggap ng aming amo. Lahat kayo, lumabas. Maraming mga pamilya sa paligid ang nanunood ng palabas, palihim na tumawa nang makita nila ang kasawian ng pamilya Yin. Ang mga mukha ni Old Lady Yin at Fuller ay partikular na pangit tingnan, at nakaramdam sila ng lubos na kahihiyan. Nagmamakaawa ang matandang ginang Yin, Master He, babayaran namin kaagad ang mga regalo. Maaari ka bang magpakita ng kaunting pagpapasensya? Umalis. Sino sa tingin mo ang amo ko? Wala siyang pakialam sa mga pakiusap mo. Ang disipulo ni Master He ay walang pakundangan na pinaalis sila. Kaya, sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat ng naroroon, ang mga miyembro ng pamilyang Yin ay walang humpay na itinapon.
Hindi nangahas si Old Lady Yin at ang iba pa na ipahayag ang kanilang mga hinaing kay Lito, ngunit patuloy silang nakatitig sa kanya, talagang nawala ang buong mukha namin sa pagkakataong ito, at ngayon ang aming pamilya Yin ang magiging katatawanan ng River City. Lahat ito ay salamat sa isang tao. Napatingin si Billy kay Lito. Walang sinabi si Lito. Hindi niya nais na dumating sa unang lugar. Sa oras na ito, sa banquet hall ng hotel, sinabi ni Master He kay Old Song, nabalitaan ko na si Jinggoy Luo, ang second rank sa Dragon List, ay pinatay sa isang galaw. Totoo ba ito? Tumango si Old Song. Oo, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Master He smiled faintly, maaari kang maghatid ng mensahe sa taong ito para sa akin, na gusto kong makipag-spar sa kanya sa loob ng ilang araw. Nang marinig ito, ang mga tao ay nagtaka, kaya si He pumunta sa River City para sa isang hamon. Master He laughed heartily, nonchalantly saying, it's not exactly a challenge. Naniniwala ako na medyo may agwat pa sa pagitan ng mga kakayahan ng taong iyon at ng kakayahan ko. Naghahanap lang ako ng libangan, para maaliw ang nakababatang henerasyon. Ganyan ang ugali ng isang tunay na master. Tahasan na pinuri ni Kili Upo, at ang mga tao ay masigasig na nagpahayag ng kanyang damdamin. Kinabukasan, dalawang bagay ang kumalat sa River City. Ang unang insidente ay ang pamilyang Yin ay pinalaya sa kapistahan ni Master He on the spot, tuluyang nawala ng mukha at naging katatawanan ng buong lungsod. Ang pangalawang pangyayari ay ang hamon mula kay Master He. Inakala ng lahat na walang suspense sa labanang ito. Bagamat natalo na ng kalaban si Jinggoy Liu, halos hindi pa rin siya kilala, samantalang si Master He ay sikat na sa mahabang panahon at tiyak na mananalo. Kahit na ang ilang mga gumagawa ng kalokohan ay nagsimula ng isang pool ng pagtaya. Sa kalahating araw lang, 10,000 tao ang sumali, na 99% ng mga tao ang tumataya sa tagumpay ni Master He. Tinawagan ni Old Song si Lito at sinabing, Master Argel, tatanggapin mo ba ang hamon na ito? Parang gusto ni Bilong He na maging pampublikong paligsahan ito. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito, tinatanggap ko. Tumango si Old Song, okay, mag-aanonsyo ako. Ang oras ay bukas ng hapon sa 4:00, at ang lokasyon ay ang parisukat sa paanan ng Huishing Mountain. Sige po. Kakababa lang ni Lito ng telepono nang makita niya si Asia na naglalakad na may galit na mukha. Nakasuot siya ng puting profesional na damit ngayon, ang kanyang maliit na baywang na jacket ay umuugoy-ugoy na parang mga sanga ng willow habang siya ay naglalakad, na labis na nakalulugod sa mata. Bago pa magkaroon ng panahon si Lito na pahalagahan ito, inatake siya ng galit ni Asia. Ano bang problema mo? Di ba sabi ko sa'yo bumili ka kahapon ng regalo? Bakit hindi mo binili? Sa sobrang galit niya ay namula ang mukha niya. Kalmadong sinabi ni Lito, hindi ba't mas mabuti para sa akin na magtipid sa iyo ng pera? Halos maluha-luha si Asia, walang isip ka ba? Hindi ito ang uri ng pera na maaari mong isave. Ang nakakasakit na master ay pahihirapan niya tayong magpatuloy sa Jiang City. Nang matapos siyang magsalita, tumakbo ang kanyang assistant sa takot, President Yin, grabe. Kinansela na ng 5 negosyo sa Jiang City ang kanilang mga order, na nagresulta sa pagkalugi ng 70 milyon. Tumingin si Asia kay Lito, walang pag-asa na nagsabing, tingnan mo, ito ang kinahinatnan. Ang pagtutulungan na pinaghirapan ko ay nasira na ngayon. Nang makita ang bahagyang pamumula ng mga mata ni Asia, hinawakan ni Lito ang kanyang mga balikat, at sinabing, maghintay ka pa. Pagkatapos bukas ng hapon, magiging maayos ang lahat. Si Asia ay mukhang naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Lito, huwag kang mag-alala sa ibig kong sabihin, magtiwala ka lang sa akin. I think you're just talking nonsense. Di bale, I'll rely on myself and try to communicate with those companies again. Hindi naniwala si Asia kay Lito. Pagkatapos ng lahat, ang taong nasaktan niya sa pagkakataong ito ay hindi isang maliit na tao sa Jiang City, ngunit si Master He, ang nangungunang pangalan sa Dragon List ng Lux Country. Dahil doon, tumalikod si Asia at bumalik sa kanyang opisina. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata. So they have set their sights on the Yin family. That's swift action. Mukhang hindi na kailangan pang magligtas ng mukha para sa iyo bukas. Sa sandaling iyon, ang assistant ni Asia ay nag-scroll sa kanyang telepono nang bigla siyang nakakita ng isang balita. Galit niyang sinabi, this news. How can they write it like this? Hayaan mo akong tingnan. Sinulyapan ito ni Lito. Ang headline ay nabasa, nasaktan ng Sky Dragon, ang takot sa pamilyang Yin ay gumuho. Nagpapanik na ang mga tao. Nakakadagdag lang ng gatong sa apoy ang ganitong usapan, walang magawa ang katulong.
Iminungkahi ni Lito, magsumite ng reklamo tungkol sa kanila gamit ang sensationalist na wika kung gayon. Umiling ang assistant, walang silbi. Ang buong industriya ng media sa Jiang City ay nasa ilalim ng kontrol ng pamilyang Jin. Kahit ang mga autoridad sa regulasyon ay walang magagawa tungkol dito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pamilya Jin, ngunit sila ay nakatutok sa pamilyang Yin. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Lito, ang pamilyang Jin, si Jenny Jin. Kaya ganyan ang nangyayari. Hindi kaya nasaksihan ng babaeng iyon ang lahat kagabi at ngayon ay naghihiganti. Sa marangyang study room ng pamilya Jin. Miss Jin? Ayon sa iyong kahilingan, ang balita ay naipublish sa lahat ng mga site ng balita sa headline, na tinitiyak na makikita ito ng lahat sa Jiang City, magalang na sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Jenny. Nakasuot ng pulang blazer at may pinong makeup, naglabas ng maliit na salamin si Jenny para suriin ang sarili. Kahit sa ilalim ng makapal na makeup, malabo pa ring nakikita ang mga bakas ng isang sampal sa kanyang mukha. Lito, sinong mag-aakalang ikaw ang walang kwentang tao ni Asia Yin, bulong niya. Sa napakagandang pagkakataon para sa paghihiganti, paano ko ito papalampasin? Sisiguraduhin kong tatawanan ka ng buong Jiang City, gagawin kang katatawanan. Ang mga sampal na ginawa mo sa akin, ako, si Jenny Jin, ay nanunumpa na ibabalik ang mga ito sa iyo ng 100 ulit. Hinaplos ni Jenny ang marka sa kanyang mukha, naglabas ng masasakit na salita ng hinanakit laban kay Lito. Kinabukasan, ng oras na para sa pahinga, si Asia ay nagtatrabaho pa rin ng time. Pumasok si Lito sa opisina, kumirot ang kanyang puso nang makita ang halatang pagod na mukha nito. Huwag ka nang magtrabaho. Lumabas tayo para magtanghalian, mungkahi ni Lito. Habang ang kanyang maesla na kamay ay dumadaos-dos sa kanyang keyboard ng computer, umiling si Asia na nagsasabing, wala akong oras. Pumasok ang isang katulong at pinalitan ang kanyang kape. Nag-aalangan niyang pinayuhan, President Yin, sensitibo ka sa tiyan. Ilang beses ka nang umiinom ng kape simula kaninang umaga. Hindi ito makakabuti sa iyong kalusugan kung magpapatuloy ito. Tumigil ka na sa pagsasalita. Masyado akong maraming natalo kamakailan. Hindi ko kayang huminto, tugon ni Asia, hindi pinansin ang kanyang payo. Sa sandaling iyon, lumapit si Lito, hinawakan siya sa baywang, at walang kahirap-hirap na itinaas sa kanyang balikat. Anong ginagawa mo? Babagsak ako. Bulalas ni Asia sa takot. Habang naglalakad patungo sa pintuan, sinabi ni Lito, bawal ka nang magtrabaho. Halika na sa akin maghapunan. Dalawa ang pagpipilian mo, lumakad ka o ihahatid kita doon. Nang makitang malapit na silang marating ni Asia ang pintuan, naisip ni Asia na kung makita sila ng mga staff ng ganito, ang kanyang autoridad bilang boss ay tuluyang masisira. Wala siyang pagpipilian kundi magkompromiso, ako mismo ang maglalakad doon. Bilisan mo at ibaba mo ako. Nang makita ng katulong si Asia na parang naguguluhan, hindi naiwasang takpan ng assistant ang kanyang bibig at tumawa. Namula ang mukha ni Asia, nanlilisik si Lito nang may pagbabanta. Natural na hinawakan ni Lito ang kanyang kamay, let's go. Pagdating pa lang nila sa ibabang palapag ng gusali, nakita nila ang isang dagat ng mga pulang rosas na nakalagay sa ibaba, na umaakit sa maraming dumadaan na kumuha ng litrato. Sa hindi kalayuan, isang gwapong pulang sports car ang nakaparada at nakasandal dito si Toby Xiao. Pagkatapos ng isang sulyap, maaaring nahulaan ni Lito na ang hitsura ni Toby ay tiyak na masinop na idinisenyo, na parang nag-pose para sa isang photoshoot. Isang beses lang siya tiningnan ni Asia pagkatapos ay malamig na tumalikod para umalis. Lumapit sa kanila si Toby, sinabing, Asia, bakit hindi pa kayo naghihiwalay sa lalaking ito? Bukod sa pagkalugi sa pamilya Yin, ano pa ang magagawa niya? Binigyan siya ni Asia ng isang tingin, kamusta ako kay Lito? Wala sa negosyo ni Young Master Xiao. Tumingin si Toby kay Lito, ngumisi, Asia, alam ko ang kasalukuyang suliranin ng pamilya Yin. Sa totoo lang, kinuha na ako ni Master He bilang kanyang nominal na disipulo. Wala pang 20 tao ang may ganitong espesyal na katayuan sa buong Lux Country. Nang marinig ito, ang mga tao sa paligid ay nagwaw, na nakatingin kay Toby nang may inggit. Lihim ding nagulat si Asia. Ang pagiging disipulo ni Master He ay tunay na isang malaking karangalan. Nagpatuloy si Toby, hanggat nagsusumamo ka sa akin, makipaghiwalay sa kanya, at lumapit sa akin, maaari akong mamagitan kay Master He. Ang suliranin ng pamilya Yin ay madaling malulutas. Walang pakialam na sinabi ni Asia, hindi na kailangan, ako mismo ang hahawak sa isyong ito. Naiinis na sinabi ni Toby, paano mo ito lulutasin?
Sa loob lamang ng ilang araw, hindi na mabubuhay ang kumpanya ng pamilya Yin dahil sa lalaking ito. Mawawasak ang buong pamilya ng Yin. Hindi masisira ang pamilya Yin. Sa sandaling ito, mahinahong nagsalita si Lito. Kabanata 777. Ngumisi si Toby, saan nanggagaling ang kumpiyansa mo? Dahil sa mga walang alam na katulad mo na nasaktan si Master He, at may lakas ka pa ring magsalita ng mga ganyang salita. Nagkibit balikat si Lito, ano ang maganda kay Master He? Pagkatapos ng araw na ito, makakaalis na lang siya sa Jiang City. Nang marinig ito, umiling si Toby bilang paghamak, ikaw ay maling akala. Isa ka lamang poloka sa ilalim ng balon na walang ideya kung gaano kakilakilabot si Gurohi. Walang dapat ikatakot, matatalo siya sa hamon ngayon, casual na sabi ni Lito. Humagalpak ng tawa si Toby, kawili-wili, bakit wala tayong pastahan? I bet Master He will win. Sumagot si Lito, mabuti ang pagtaya. 1 bilyon, taya ko na matatalo si Bilong He. Lito, pag-isipan mong mabuti, nagmamadaling namagitan si Asia, alam niyang kilala si Master He. Agad na tumugon si Toby, mabuti, naayos na. Kapag lumabas na ang resulta, ang pagbabayad ay dapat gawin kaagad, kasama ang lahat ng nandito bilang saksi ko. Sa pag-asam na maaaring magbago ang isip ni Lito, mabilis na hinaila ni Toby ang lahat upang maglingkod bilang mga saksi. Lahat ay tumingin kay Lito na parang nawala ng malay, umiling-iling, nabaliw na ba siya? Postahan na matatalo si Master He. Sinabi ni Toby kay Asia, ang isang taong may ganoong talino ay hindi katumbas ng halaga sa iyo. Pagkasabi niya nun, tumango siya at naglakad palayo. Nang umalis ang mga nanonood, galit na tinanong ni Asia si Lito, bakit ka nakipagpustahan? 1 bilyon iyon. Sapat na ang naranasan ni Asia upang malaman na si Lito ay nagmula sa isang makapangyarihang background at sa gayon, hindi siya madaling balewalain. Ngunit ang taya ay naguguluhan pa rin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng sinuman, ang pagkakataon ni Master He na manalo ay tila pinakamalaki, at wala pang nakarinig tungkol sa ibang tao. Kinurot ni Lito ang kanyang matambok na pisngi at sinabing, makikita mo na agad. Ewan ako sayo. Inilibot ni Asia ang kanyang mga mata sa kanya at kibot-balikat ang kanyang kamay bago naglakad palayo. Walang sinabi si Lito. Ngumiti lang ito at sumunod sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, bumalik si Asia sa opisina. Nakita ni Lito na malapit na ang oras at tumungo siya patungo sa Waystar Mountain. Siya pa rin ang nagmamaneho ng hiniram na kotse, ngunit pagdating niya sa Waystar Mountain, nalaman niyang napakaraming tao ang dumating upang panoorin ang hamon na hindi na niya kayang imaneho pa ang sasakyan. Wala siyang choice kundi ang bumaba ng sasakyan at maglakad patungo sa plaza kasama ang mga tao. Ang plaza ay parang isang sinaunang Roman Colosseum. Ang mga kinatatayuan ay mataas sa lahat ng panig, at ang gitna ay mababa. Ito ay isang napakahusay na plataporma para sa labanan. Sa puntong ito, ang mga nakatayo ay puno na ng mga tao, lahat ay sabik na naghihintay sa pagsisimula ng labanan. Ang malalaking pamilya tulad ng mga pamilyang Xiao at Go ay nakakuha ng pinakamagandang lugar. Inaasahan ng lahat ang pagganap. Slot. Maya-maya lang, isang matinis na boses ang umalangaw-ngaw. Si Jenny Jin ay mayabang na nakatayo sa pasukan na may mataas na antas. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang batang babae, halos kasing edad niya, hawak ang kanyang mukha na may halatang marka ng sampal. Sa gilid ng dalaga ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na mukhang maya-maya pa kung ihahambing sa kanyang kasuotan. He admonished, Miss Jean, it is going too far for you to insult my daughter in public like this. Ngumisi si Jenny, ano ang kalabisan dito? Napakalandi ng iyong anak, inaakit ang aking lalaki. Sisiguraduhin kung haantong siya sa kabuoang kahihiyan. Nang marinig iyon, lahat ng tao sa paligid ay agad na nagsimulang tumuro at bumulong sa likod ng dalaga. Hindi na napigilan ng dalaga, pinunasan ng dalaga ang luha, stop spreading nonsense, I didn't seduce anyone. Sa sandaling iyon, may isang taong nakakaalam ng sitwasyon ng bumulong, narinig ko na si Jenny Jean ay may mga mata sa isang lalaki, ngunit ang lalaking ito ay hindi gusto kay Jenny, ngunit sa halip ay mahilig siya kay Miss Su ng pamilyang Su. Si Jenny ay nagseselos kay Miss Su dahil dito. Ngunit ang pamilyang Su ay hindi rin isang maliit na prito, si Jenny ay may ilang reserbasyon noon, ngunit ngayon na si Philip ay sumusuporta sa kanya, nang ahas na siyang mangbuli sa iba ng tahasan. Nang marinig ito, napangisi si Lito. Bagay talaga sa personalidad ni Jenny ang gayong dominanteng estilo. Tama, muntik ko nang makalimutan, galing ka sa pamilya Su, pero sa pamilya Yin ang nanay mo.
Nang maalala ang isang bagay, sinabi ni Jenny ng masama, nasaktan ng magandang batang si Aishain si Master He, malaki ang posibilidad na madamay din ang pamilya Mungso. Pinapayuhan kitang umalis sa Jiang City sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, ang mga tao mula sa pamilyang So ay yumuko sa kanilang mga ulo sa pagkakasala, hindi umimik. Nang makita ito, si Jen ay lalo pang naging bastos at nagsimulang kumilos ng walang pakundangan. Itinuro niya si Miss Su at inutusan, mga tauhan, habarin mo ang kanyang mga damit. Ayaw kong maniwala na may lalaking magnanasa pa rin sa kanya. Kumikilos na sana ang mga tauhan ng pamilya Jin, nagsimulang magprotesta si Miss Su, ngunit walang sinuman sa pamilyang So ang nangahas na pigilan sila. Sa sandaling iyon, lumabas si Lito at malamig na sinabi, tumigil ka. Noong una ay ayaw niyang makialam sa mga kapakanan ng iba, ngunit hindi niya kayang tumayo at panoorin ang Miss Su na ito, na kamag-anak ng Yin family, ay minamaltrato. Nang makita si Lito, dumilim ang mukha ni Jenny, naglakas loob ka bang magpakita sa harapan ko? Natatawa si Lito, bakit hindi pwede? Naalala kung paano siya sinampal ni Lito ng maraming beses noon, nagngangalit si Jenny sa galit, gusto mong makialam dito. Sinabi ni Lito, eksakto, haharapin ko ang pakikialam na bagay na ito. Ngumisi si Jenny, halos hindi mo na pinoprotektahan ang iyong sarili ngayon, at gusto mo pa rin siyang pamahalaan. Nakakatawa. Pagkasabi nito, inutusan niya ang kanyang mga alipors, break this guy's legs. She crossed her arms, naghihintay ng magandang palabas. Akala niya ay hindi magiging problema ang ilang matitibay na lalaki na nakikipag-ugnayan kay Lito. Gayunpaman, bago pa man makalapit ang mga alipors na iyon kay Lito, sila ay pinatumba niya. Lumapit si Lito sa mukha ni Jenny. Gustong samping ni Jenny, ngunit hindi siya makapagsalita. Pagtingin sa malamig na mga mata ni Lito, bigla siyang nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugad at nabuhay ang takot. Biglang tumahimik, at naging nakakatakot ang kapaligiran. Higit pa sa inaasahan ng lahat na si Jenny, palaging mayabang at nagninangas, ay talagang matatakot sa binatang ito. Walang sinabi si Lito. Pumunta siya sa tabi ni Miss Su at tinulungan siyang tumayo. Salamat. Ipinahayag ni Miss Su ang kanyang pasasalamat. Walang sinabi si Lito at aalis na sana. Baka hindi mo pa alam, ito ang boyfriend na nahanap ni Aishain. Sinaktan niya si Master He kagabi, dahilan para magkagulo ang pamilya Yin, ibinuka ni Jenny ang kanyang bibig at nginisyan. Desidido siyang maghaiganti. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lito, kaya siya nga. Hindi nakakagulat na siya ay mayabang, siya ang walang alam na nang ahas pangharapin si Master He. Tinaas baba ni Jenny ang kanyang baba at sinabing, I can let go of what's between us. Ngunit kapag si Master He ang nanalo sa hamon ngayon, babulong ako ng sweet nothing sa kanyang tabi, tinitiyak na ikaw at ang pamilya Yin ay mapahiya at hindi man lang makakatakas. Walang emosyong tumalikod si Lito at sumagot, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. With that, matikas siyang naglakad palayo. Hinawakan ni Jenny ang kanyang baba, bakas ng pagkalito ang bumalot sa kanyang mukha, ano ang ibig niyang sabihin doon? Wala na siyang oras para magnilay-nilay pa dahil si Master He ay mabilis na nakarating sa pinangyarihan, habang ang lahat ng mga manunood ay umupo sa kinatatayuan ng mga manunood. Wendy, hindi makakatulong ang paghila sa akin kung masama ang pakiramdam mo. Masama rin ang pakiramdam ko. Ang nakaupo sa pwesto ng pamilya Go ay si Rowan, na kinaladkad ni Wendy para manood ng laban. She wore a helpless expression on her face. Isinandal ni Wendy ang kanyang nagtatampo na mukha sa balikat ni Rowan, bumantong hininga, ano, ito? Iniisip mo pa rin ba ang lalaking nakapilak na maskara? Tumango si Rowan, lalo pang lumalabo ang kanyang mga mata. Anong dapat kong gawin? Mukhang nahulog na talaga ako sa kanya. Sa buong 20 kakaibang taon na ito, hindi ko pa naramdaman ang ganito para sa sinumang lalaki. Tumango si Wendy, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Niyakap ni Rowan si Wendy at inaliw ng dalawang babaeng nalulungkot ang isa't isa. Sa sandaling iyon, sa nakakabinging tunog ng mga tambol, isang silhwete ang bumaba mula sa itaas. Si Master He iyon. Si Master He, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay patuloy na bumaba sa lupa, tulad ng isang walang kamatayang pagbagsak mula sa langit. Ang tanawing ito ay nagpasindak sa mga tao. Talagang nabubuhay si Master He sa kanyang reputasyon. Ang mga tao ay nagkakaisa na nagpuri. Gayunpaman, may hindi pa rin nagpuri. Ang disipulo ni Bilong He ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon, na sumisigaw, Master Song, nawala na ba ng loob ang lalaking iyon dahil sa pananakot ng aking amo? Hindi ba siya nangangahas na magpakita?
Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Old Song, aabot na sana siya sa kanyang telepono para magtanong nang biglang may sumigaw, "Bilisan mo, tingnan mo." Lahat ay tumangala sa kung saan itinuturo. Sa pasukan, lumitaw ang isang payat na silweta. Ang taong iyon ay bumababa sa hagdan, hakbang-hakbang, patungo sa gitna ng plaza. Walang maaninag ang kanyang mukha, dahil nakatago ito sa likod ng isang pilak na maskara. Nakaramdam pa rin ng sama ng loob si Rowan nang biglang hawakan ni Wendy ang kanyang palso at sinimulan itong nanginginig. "Rowan! Dapat tumingin ka! Isang silver mask! Ang bayani mo!" Nang marinig ito, itinaas ni Rowan ang kanyang ulo at nang makita niya ito, halos mapatalon siya sa tuwa. To think na siya ang nakatalo kay Jinggoy Luo sa isang galaw. No wonder he was so formidable. "I must say, I really have good judgment." Sabi ni Rowan, puno ng paghanga ang mukha niya. Sa ilalim ng tingin ng karamihan, ang nakapilak na nakamaskara na si Lito ay dahan-daang naglakad papunta sa gitna ng plaza. Kung ikukumpara sa napakagandang pasukan ni Master Yi, ang hitsura ni Lito ay makikitang ordinaryo at payak. May mga tao pang ang sadyang nagpapatawa. Nang makita si Lito, baka sa mukha ni Master Yi ang pagtataka. "I didn't expect you to be so young," nakakagulat talaga. Si Lito, na nakatayo sa kanyang pwesto, ay hindi umimik. Nagdulot ito ng isang anino na tumawid sa mukha ni Master Yi, na pagkatapos ay nagsalita, "Bakit magsuot ka ng maskara? Baka natatakot kang mawala ng mukha pagkatapos matalo." Ngunit nanatiling tahimik si Lito, nakatingin lang sa kanya. Master Yi's face darkly darkened, and he sneered, "Mukhang mute ka ah. I'm not here to trade barbs with you." Sa wakas ay nagsalita si Lito, "Isa lang ang layunin ko sa pagpunta rito, ang talunin ka." Snort. Master Yi shook his head, expressing his disappointment. "Akala ko noong una ay isang mabigat na kalaban, ngunit napakabata mo pa, at walang pakiramdam ng malakas na aura sa paligid mo. Kung kikilos ako, maaaring akusahan ako ng iba na binyo bully ang mahihina." Sa puntong ito, humakbang pasulong ang kanyang nangungunang disipulo, na may paggalang na yumuko, "Guro, hindi mo na kailangang harapin ang maliit na ito. Sayang lang ang iyong oras. Kaya ko ito." Master Yi nodded, saying, "Sige na. Maging malumanay ka, ayaw naming pagbintangan tayo ng mga tao ng bullying." Sinadya niyang magsalita ng malakas, na tila mapagbigay. Higit pa rito, kung ang kanyang nangungunang disipulo ay maaaring talunin ang kalaban, hindi na kailangan para sa kanya upang itaas ang isang daliri, accentuating kanyang lakas ng loob. Nang makita ito, tumango ang mga tao bilang pagsang-ayon, mga tunay na katangian ng isang master. Napakalaki niya. Lumakad ang pinunong disipulo kay Lito, na nakatayo mga 10 metro ang pagitan. Sa mukha na punong-puno ng kayabangan, sinabi niya, "Bata, dahan-dahan na lang kita sa unang round. Mag-strike ka muna." Tumugon si Lito, "Kung gayon hindi ako magpipigil." Nang marinig ito, lalo pang umiling si Master Yi. Kahit na ang pagkuha ng ganoong maliit na bentahe, ito ay talagang tila wala siyang kakayahan sa lahat. Nang siya ay nawawalan na ng interes, nakaramdam ng pagkadismaya, biglang kumilos si Lito. Kabanata 778. Bang! Nabigo ang lahat upang makita kung ano ang eksaktong nangyari, isang kisap mata lamang ng anino. Ang sumunod na segundo, ang disipulo ni Master Yi ay itinapon kaagad. Ang mga manunood sa di kalayuan ay hindi nakakuha ng malinaw na tanawin at ipinapalagay na si Lito ang natapon, na humagalpak ng tawa. Ang batang ito ay napakawalang kakayahan na hindi man lang niya kayang labanan si Master Yi's disciple. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tanggapin ang hamon ni Master Yi? Ngunit ang mukha ni Master Yi ay sobrang malungkot. Dahil mas malapit sa distansya at mas mataas ang antas ng kasanayan, natural na malinaw niyang nakita na ang bilis ni Lito ay halos nasa tuktok nito. Sa isang malakas na kalabog, ang kanyang disipulo ay bumagsak sa lupa at kumamaw ng malayo bago tuluyang huminto, na naging sanhi ng pagkabaligtad ng mga tile. Bukod dito, ang kanang balikat ng nakatatandang disipulo ay na-dislocate, mukhang lubhang kakilakilabot. Sa sandaling ito, nang mapagtanto ng mga manunood na ang nahulog ay talagang disipulo ni Master Yi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa karamihan, na ang lahat ay may mga mukha ng pagtataka. Tanging si Rowan lamang ang tunay na natuwa, kaagad na nagsimulang pumalakpak. Si Toby, na nakatayo sa isang tabi, ay may mataimtim na tingin, tinanong si Sholdy Wooji sa tabi niya, "Ano ang gagawin mo sa kanyang pagkilos?" Sumagot si Sholdy Wooji, "Mabilis lang, wala nang iba pa." Kung tutuusin, ang pagkakaiba ng karanasan ay nandoon, talagang walang pagkakataon na malampasan niya si Master Yi.
Nang marinig ito, huminga si Toby at nanunuya, kaya mukhang napagdesisyonan na ang 1 bilyon para sa apelyidong Argel. Inaasahan ko talaga ang kanyang ekspresyon noon. Tense rin si Kili upo, dahil naglagay siya ng taya na 10 milyon sa pagkapanalo ni Master Yi. Samantalang si Jenny ay nanatiling tuwid na mukha, kinukwenta sa kanyang isipan na kapag nanalo si Master Yi, hihilingin niya itong habulin at patayin si Lito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nag-react ang disipulo ni Master Yi, naglabas ng isang malupit at desperado na sigaw, "Guro! Wala kang kwentang bagay, umalis ka." Nakaramdam ni Master Yi ng pagkawala ng mukha at pinagsabihan sa mahina at galit na boses. Mabilis na pinigilan ng alagad ang matinding sakit, tumayo at umalis. Hinarap ni Master Yi si Lito at nagbigay ng malamig na ngiti, "Aaminin ko na minamaliit kita. Gayunpaman, mula sa nakaraan nating pagkikita, naunawaan ko ang iyong mga kakayahan." Sumulyap si Lito sa kanya, sinabing, "Dahil mayroon kang pangunawa ngayon, maaaring hindi pa huli ang lahat para aminin ang pagkatalo." Hahaha. Nang marinig ito, tumawa si Master Yi at tumingin kay Lito na may malamig na tingin, "Young man, medyo mayabang ka. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Flying Dragon." Pagkasabi noon, bigla niyang itinulak ang sarili pataas at tinutukan ng suntok si Lito. Ang suntok na ito, na may napakalaking puwersa, ay napunit sa hangin na may parang kulog na momentum. Napakabilis. Kinunot ni Lito ang kanyang mga labi, hindi umiiwas ngunit sa halip, sinalubong ang pag-atake gamit ang kanyang sariling suntok. Nang makita ito, may mga tunog ng hindi pag-aproba mula sa karamihan, bastos ba ang taong ito? Matapang na harapin si Master Yi, tingnan natin kung paano siya mamatay. Bang! Kasabay ng malakas na ingay ay nagsalubong ang kanilang mga kamao. Sa isang iglap, ang kutis ni Master Yi ay nagbago ng husto, ang kanyang matandang mata ay nakatitig kay Lito na may mga nakakagulat na alon na lumalabas mula sa loob. Naramdaman niya ang tila hindi masusukat na puwersa mula sa suntok na iyon. Sa isang kisap mata, parehong napaatras sina Lito at Master Yi. Habang si Lito ay umatras ng 3 beses, si Master Yi ay pasuray-suray na paatras sa loob ng 12 hakbang, halos hindi na nakabawi sa kanyang balanse. Agad niyang pinatahimik ang kanyang isipan at pinilit ang isang ayos na kilos, na nagsasabing, "Ginamit ko lang ang kalahati ng aking lakas, habang malinaw na ginugol mo ang sa iyo. Sa pagkakataong ito, magseseryoso na ako. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting sumuko ka agad." Walang pakialam na tumugon si Lito, "Ipakita mo sa akin ang anumang kakayahan na mayroon ka." Master Yi sneered, "Young man, that were your words. Kung hindi kita sinasadyang mapatay, huwag mo akong sisihin. Kung talagang may kakayahan ka, iyon ay gawin mo," sagot ni Lito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Master Yi, ang kanyang mga mata ay puno ng masamang hangarin. Ang suntok na iyon kanina ay nagpamulat sa kanya kung gaano kabigat ang lakas ng binatang ito. Kung hahayaan niya siyang mabuhay at lumaki, kung bibigyan siya ng sapat na oras, magiging katunggali siya sa Dragon Ranking. Mas mabuting samantalahin ang pagkakataon ngayon at patayin siya para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Sa paglipas ng mga taon, si Master Yi ay naghanap ng mga potensyal na kakumpetensya, ginagawa ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang maalis ang mga ito at protektahan ang kanyang titulo bilang numero 1 ranker sa Dragon Ranking. Naniniwala siya na ang araw na ito ay magiging kasing makinis ng dati at ang kaharap niya, na nakasuot ng maskara, ay kasalukuyang walang pagkakataon laban sa kanya. Kung ganoon, mamamatay ka. Bulong ni Master Yi sa kanyang sarili, itinaas ang kanyang mga kamay na nakaharap ang mga palad pataas, nagsimulang mamuo ang isang dilaw na ipoypo sa paligid niya. Lumaki ang ipoypo, na anyong dragon. Bagamat hindi ito perpektong hugis, ito ay sapat na kahanga-hanga upang tumayo ang mga balahibo ng isa. Isang alon ng hingal ang umalangaw-ngaw mula sa kinatatayuan ng mga manunood, lahat ay humanga sa dakilang kapangyarihan ni Master Yi. Sa isang kisap mata, umabot na sa 5 metro ang taas ng ipoypo. Hinampis nito ang isang malakas na hangin na tumawid sa plaza, na nagpapahirap sa sinuman na panatilihing nakadilat ang kanilang mga mata. Si Lito ay nakatayo sa harap ng ipoypo, na mukhang napakaliit kung ihahambing. Sa tanawing ito, tuwang-tuwa si Toby, mukhang gumagawa si Master Yi ng isang pamatay na hakbang. Tapos na ang taong ito. Halos lahat ay nagsimulang tumayo sa kanilang mga upuan, handang pumalakpak para sa tagumpay ni Master Yi. Sa oras na iyon, sa gitna ng marahas na hangin, bahagyang tumawa si Lito, "Hey, ito lang ba ang maya-alok ng nangungunang dragon?" Narinig ni Master Yi ito at nagdilim ang kanyang mukha, "Brat, malapit na hindi ka na matatawa. Mamatay."
Ang Ipoipo ay sumugod patungo kay Lito, nilamon siya ng buo, dahilan upang mawala ang kanyang anyo. Ang lugar kung saan siya nakatayo ay agad na nabasag sa isang hukay na halos 10 metro ang lapad, at si Lito ay nawala sa paningin. Hey! Master, he clapped his hands, put it behind his back, and looked around the audience, saying, isang insekto lang, bigo talaga ako. Sayang ang oras. Sunod-sunod na tumayo ang mga tao, Master, he is badass. So strong. Congratulations, Master He. Gayunpaman, bumagsak si Rowan sa kanyang upuan, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, hindi. Hindi siya maaaring patay. Hindi ako naniniwala. Biglang lumabas si Rowan sa audience seat at pumunta sa gilid ng malaking hukay. Malamig na sinulyapan siya ni Master He, katawa-tawa, mayroon ba talagang umiiyak para sa isang walang kwentang uod? Ikinuyom ng mahigpit ni Rowan ang kanyang mga kamao, galit na sumigaw, hindi siya uod, bayani siya, tumahimik ka. Napakapangahas, anong lakas ng loob mong hindi igalang si Master ng ganito? Agad na lumapit ang dalawang disipulo ni Master He, hinawakan ang mga balikat ni Rowan. Bagamat magaling si Rowan, dehado pa rin siya kapag kaharap ang isang martial artist at hindi makalaya. Ilang manunood ang malakas na nagsabi, napakalakas ng loob niyang hindi igalang ang guro, dapat siyang sampelan. Si Old Song ay naging kasing putla ng putik. Hindi niya inaasahan na si Lito ay talagang mamamatay ng ganito, ngunit mabilis siyang nakabawi at humakbang pasulong upang sabihin, Master He, sa pagsasaalang-alang sa mukha ng Song, huwag mo nang pakialaman ang babaeng ito. Master, he said with displeasure, mukhang malalim ang relasyon mo sa walang kwentang uod na yan. Siya daw ang lifesaver mo, di ba? Nang inig ang katawan ni Old Song, huminto sandali, at pagkatapos ay desididong sinabi, tama. Siya nga ang benefactor ng pamilya ng Song, at ang puntong ito ay laging nasa isip ng Song. Hahaha. Anong di malilimutang sandali? Hindi ko inaasahan na ang pamilya ng Song ay kaya gulugod, handang tumayo laban sa akin, ako si Master He, para sa isang uod lang. Mabilis na nagdilim ang ekspresyon ni Master He, na nagdulot ng matinding panggigipit sa kanyang paligid, kapamilya ng Song, dalawa lang ang pagpipilian mo sa harap mo, magpasakop sa akin, o piliin ang landas ng kamatayan. Pinunasan ni Old Song ang malamig na pawis sa kanyang noo, tila hindi siya makahawak, at ang kanyang anak na si Bador Song ay nagmamadaling lumapit upang alalayan ang kanyang ama. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagpakita ng anumang palatandaan ng pag-aalinlangan. Hehe, mukhang may backbone ang pamilya Song. Kung gayon, kung wala ang pamilya Song, magkakaroon ng isa pang malaking piraso ng cake sa Jiang City. Ngumiti si Toby na may kasamang masasamang saya. Good. Dahil ang pamilya Song ay naglakas loob na maningil sa tutok ng baril ko ngayon, papatayin ko ang manok para takutin ang unggoy. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad, handang salakayin si Elder Song. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang isang palakpak. Natigilan ang lahat dahil ang palakpak ng pagpagsasarili na ito ay galing talaga sa hukay na puno ng alikabok. Nagbago ang mukha ni Master He nang marinig ito, isang tiyak na posibilidad na kumikislap sa kanyang isipan, agad siyang napabulalas, ito ay imposible. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, dahan-daang lumabas ang figure ni Lito mula sa hukay. Humikab at nag-inat, medyo comfortable ang masahe na iyon mula sa iyong pag-atake kanina, humiga ako saglit sa ibaba, hindi ko inaasahan na makikitungo ako sa ganoong drama. Si Master He ay unti-unting namula ang mukha niya, namilipit ang kanyang mga kalamnan sa mukha sa hindi makapaniwala. Isang alon ng gulat na bulalas ang pumuno sa kinatatayuan ng manunood. Nang makitang lumalabas si Lito, tuwang-tuwa si Elder Song na halos mapaiyak siya. Si Lito, na naglalakad papunta kay Elder Song, ay tinapik ang kanyang balikat, sinabing, Elder Song, napansin ko ang pangyayaring ito. Pagkatapos, kinausap niya sina Elder Song at Rowan bukod sa iba pa, umalis kayo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon kay Master He. Dahil alam niyang kikilos na si Lito, mabilis na hiniling ni Elder Song ang kanyang anak at si Rowan na umatras na. Si Master He ay pinilit niyang ngumiti at umiling, binata, kahit hindi ka mamatay, ano? Hindi ka makakapatay sa isang galaw, pagkatapos ng dalawa. Langgam ka pa rin kumpara sa akin. Pinutol siya sa kalagitnaan, nagsalita si Lito nang walang pakialam, bakit napakaraming sinasabi bago mamatay. Bago pa malaglag ang kanyang mga salita, nag-transform siya sa isang sinag ng bahaghari, na agad na lumitaw sa harap ni Master He. Bakit ba napakahirap na patayin ka? Isang sampal lang. Sinabayan ng walang malasakit na boses ni Lito, sinampal niya si Master He. Boom! Isang tunog na nakakabasag ng lupa.
Sa harap ng daan-daang manunood, si Master Yi ay nawala ng walang bakas, ni isang bangkay na naiwan. Binawi ni Lito ang kanyang kamay at lumakad patungo sa dalawang disipulo ni Master Yi, sabay sampal din sa bawat isa sa kanila. Noong una, ayaw niyang abalahin ang dalawang disipulong ito dahil ang tanging target niya ay si Master Yi. Ngunit dahil hindi nirerespeto ng dalawa si Rowan, hindi rin niya sila mapapatawad. Nang maasikaso ang lahat ng mga bagay, tumayo si Lito sa gitna ng plaza, tinitingnan ang nagtatakang mga tao nang walang pakialam sa mga mata bago tahimik na umalis. Sinundan siya ng lahat ng mata, walang nang ahas na magbitaw ng salita sa umpukan ng halos 1,000 tao, na nagresulta sa ganap na katahimikan. Sinundan ni Lito ang landas na kanyang dinaanan, dahan-daang umalis ng hakbang-hakbang. Biglang tumayo si Jenny, hinaranggan ang daan ni Lito. With a charming smile, she asked, "Master, tatanggap ka ba ng interview mula sa pamilya Jin?" Sumulyap si Lito sa kanya at sinabing, "Mukhang taga-suporta ka ni Master Yi." Dahil nakamaskara siya, hindi makilala ni Jenny Jin ang kanyang mahinang boses. Sa kanyang sinabi, si Jenny ay tumawa, sa nanalo pumunta ang mga samsam. Si Master Yi ay natalo, kaya siya ay basura. Ang aking pamilyang Jin ay sumusuporta lamang sa nanalo. Dagdag pa niya, hanggat tumanggo ka sa iyong pagsang-ayon, ang aking pamilyang Jin ay magiging matibay mong taga-suporta. Sa may pag-asa na titig ni Jenny, malamig na binigkas ni Lito ang tatlong salita, hindi ka karapat-dapat. Pagkatapos noon, iniwan niya si Jenny na nakatayo doon na may kahihiyan na tingin at naglakad palayo. Nahaharap sa gayong walang awa na pagtanggi, naramdaman ni Jenny na para siyang sinampal sa publiko. Pinagtatawanan siya ng maraming tao sa paligid. Ang nakakainggit ng ngiti sa kanyang mukha ay agad na nagyelo, at nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang alanganin. Kabanata 779. Kusang umalis si Lito nang marinig niya ang boses ni Rowan mula sa kanyang likuran. Maghintay. Tumigil si Lito at tumalikod. Oo. Isang nag-aalangan na si Rowan ay tumingin kay Lito, "Nakipagsapalaran ako kanina para magsalita para sa iyo. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin?" Walang pag-aalinlangan na tumugon si Lito, "Naaalala ko na minsang niligtas kita. Sa tingin ko ay pantay na tayo." Nang marinig ito, napuno ng kagalakan ang mukha ni Rowan. Naalala pa siya ng bida. Pagkatapos magnilay-nilay, si Rowan sa wakas ay nag-ipon ng kanyang lakas ng loob, "Maaari ba akong humingi ng kaunting kahilingan?" Tumingin si Lito sa kanya nang hindi umiimik. "Gusto kong tingnan ang iyong mukha," sabi ni Rowan. Nagkibit balikat si Lito. "Hindi ako ganoon kagwapo." Ipinadyak ni Rowan ang kanyang paa at nagmamadaling sinabi, "Okay lang, gusto ko lang makita." Napabuntong hininga, sinabi ni Lito, "Okay, pero tumalikod ka muna." Namumula sa kahihiyan, tumanggo si Rowan at masunaring tumalikod. Makalipas ang mga 10 segundo, mahiyain siyang nagtanong, "Handa ka na ba?" Walang sumagot. Biglang naramdaman ni Rowan ang isang lumulubog na pakiramdam sa kanyang puso. Paglingon ko, siguradong wala na siya. Niloko mo ako. Napaka-unfair. Napaluha si Rowan sa frustration. Humakbang si Lito, umiling-iling at bamulong, tumalikod siya dahil lang sa hiniling ko sa kanya, hindi ba masyadong walang muwang. Nagpalit si Lito ng kanyang damit sa isang lugar pagkatapos ay bumalik sa kumpanya ni Asiain. Dahil walang nakitang tao sa opisina, tinanong ni Lito ang katulong, "Nasaan si Pangulong Yin?" Sumagot ang assistant, "Nasa isang meeting siya. Medyo pagod na pagod siya nitong 2 araw na ito, pero kahit anong kumbansihin namin, ayaw niyang magpahinga." Pagkasabi niyan, tumingin ang katulong kay Lito, tila sinisiraan siya. Nang walang sinasabi, dumiretso si Lito sa meeting room. Si Asia at ilang executive ay nasa isang pulong na tinatalakay kung paano palawakin ang kanilang mga kliyente sa labas ng bayan. Nang makitang biglang pumasok si Lito, medyo hindi nasisiyahang sinabi niya, "Nasa isang meeting ako." Tumugon si Lito, "May sasabihin ako sa iyo." Gamit ang kanyang kamay, sinabi ni Asia, "Mag-uusap tayo mamaya." Direktang sinabi ni Lito, hindi na kailangang mag-alala dahil patay na si Bilonghi. Ano? Sa kanyang pananabik, tumayo si Asia mula sa kanyang upuan, napasigaw sa pagkagulat. Nagkibit balikat si Lito, walang masyadong bagay. Napatay si Bilong sa tunggalian ngayon. Hindi na mahihirapan ang pamilyang Yin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Asia. Sinabi pa ni Lito, "Bukod dito, nanalo ako ng 1 bilyon mula kay Toby Xiao." Sinulyapan siya ni Asia, "Sa tingin mo ba ay tutuperin ni Toby Xiao ang kanyang pangako?" Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Lito, "Kailangan niya."
Umiling si Asia, tinutugunan ng isang grupo ng mga executive, hihinto tayo dito para sa pulong ngayon, lahat ay makakauwi na. Pagkaalis ng lahat ng executive, lumingon si Asia kay Lito, huwag ka nang mangarap tungkol sa 1 bilyon, si Toby ang tipong kumukuha ng pera pagkatapos ng isang panalo, ngunit hindi mawawala kahit 1 sentimo pagkatapos siyang matalo. Si Lito, na nakaupo sa kanyang upuan, ay ngumiti na may bakas ng pagiging tuso, mayroon akong paraan para mabayaran siya, hindi bababa sa 1 sentimo. Hindi nagtagal, dumating ang napagkasunduang oras sa ikalawang araw, ngunit walang makita na Toby sa ibaba ng kumpanya. Direktang tumawag si Lito kay Mr. Song, tinanong siya, maaari mo bang malaman ang address ni Toby Xiao? Nag-aatubili na tumugon si Mr. Song, magiging madali ito para sa isang karaniwang tao, ngunit si Toby Xiao ay lubhang maingat. Maging ang kanyang mobile phone ay may anti-GPS device. Gayunpaman, sa isang stroke ng swerte, ngayon ang ika-70 kaarawan ni Old Master Xiao. May birthday banquet ngayong gabi sa Chunhui Building, tiyak na lalabas si Toby Xiao. Tumugon si Lito, okay, nakuha ko. Hindi napigilan ang kanyang pag-uusisa, nagtanong si Old Song, pinaplano mo bang gumawa ng hakbang laban sa pamilya Xiao? Ang pagkamatay ni Bilonghi ngayon ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa Jiang City. Maraming tao ang pumunta sa akin at nagtatanong tungkol sa iyo, ngunit wala akong ibinunyag. Walang pakialam na sumagot si Lito, wala pa akong planong kumilos. Mininingil lang ako ngayon ng utang. Huwag munang ibunyag ang aking pagkakakilanlan sa ngayon. Malamang na marami pang drama na itanghal sa Jiang City. Agad namang tumango si Mr. Song, I see. Nga pala, aling industriya ang pinakamahalaga sa pamilya Xiao? Tanong ni Lito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng Old Song, real estate, umuunlad ito nitong mga nakaraang taon. Inilagay ng pamilya Xiao ang karamihan sa kanilang mga ari-arian sa real estate at nakakuha pa nga ng lupa sa maraming lugar. Casual na tanong ni Lito, may paraan ba para ihinto ang lahat ng proyektong iyon ng sabay-sabay? Nang marinig ito, nanginginig si Elder Song hindi siya makapaniwala na may ganang gawin iyon ni Lito. Oo, umiiral ang ganoong paraan, ngunit mangangailangan ito ng ilang mga construction contractor na mag-rip up ng kanilang mga kontrata ng sabay-sabay. Ito ay magpapatigil sa proyekto at mapipigilan ang pamilya Xiao na mag-withdraw ng mga pondo, tiyak na magdudulot ng malaking dagok, sabi ni Elder Song. Gayunpaman, magiging mahirap gawin iyon. Ang ilan sa mga kontratista ay may magandang relasyon sa pamilya Xiao. Bukod dito, sikat sila sa Lux, at ang pamilya Song ay walang impluensyang kumbansihin silang putulin ang relasyon sa pamilya Xiao. Bilang tugon, mahinang sinabi ni Lito, ibigay mo sa akin ang listahan ng mga kontratista. Para sa huli, hindi mo kailangang mag-alala. Napuno ng damdamin si Elder Song, hindi ka pani-pani walang interesadong makita kung ano ang gagawin ni Lito, ngunit alam niyang wala siyang masasabi sa mga bagay na ito. Mag-iimbestiga muna ako. Sa loob ng ilang araw, dapat kong maibigay sa iyo ang listahan, sabi ni Elder Song. Tumango si Lito, mabuti. Pagkatapos ibaba ang tawag, pumunta si Lito sa opisina ni Asia at iniabot ang kamay sa kanya. Anong meron? Inangat ni Asia ang kanyang ulo para tingnan siya. Sinabi ni Lito, ang imbitasyon ng pamilya Xiao. Nagbago ang ekspresyon ni Asia, paano mo nalaman? Nagkibit balikat lang si Lito, hindi mo kailangang mag-alala kung paano ko nalaman. Ngayon ang kaarawan ni Old Master Xiao, at tiyak na pinadalhan kanya ng imbitasyon. Alam kong ayaw mong pumunta, ngunit dahil may Reg Along ibinigay, hindi ba't isang kawalan ang hindi makakuha ng isang pabalik na pagkain? Pupunta ako at tutulungan kang maibalik ito para sa iyo. Bahagyang tumawa si Asia, matanda na, pero mas bata ka pa kaysa sa maliliit na bata. I guess you're planning tagulo, ha? Si Lito, nakangiti, lumipat sa likuran ni Asia, bahagyang hinawakan ang kanyang mga balikat, at sinimulan siyang imasahe gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Lumuwag ng tuluyan ang pakiramdam ni Asia, na para bang hinabol ng mga agos ng kuryente, na nag-iwan sa kanya ng lubusan na nakaka-relax at nanginginig. Minamasahe ni Lito ang isang dilag na nakapatong sa kanyang mga bisig. Tinitigan niya ito, ngumiti ng nakakaloko, ibigay mo sa akin, kung hindi, dagdagan ko pa ang lakas ko na hindi mo kayang hawakan. Oo naman, wala pang 1 minuto, hindi na nakatiis si Asia. Sa kanyang malambot na boses, nakiusap siya, suko na ako, sumusuko ako. Nasa pangalawang drawer ang imbitasyon. Matapos makuha ni Lito ang imbitasyon, ngumiti siya, salamat, mahal. Bastos ka. Itinaas ni Asia ang kanyang sapatos na may mataas na takong na balak siyang sipain, ngunit iniwasan muna ito ni Lito.
Sa sandaling nagsimula siyang magmaneho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Corina, na tila humihingi ng tawad. Lito, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang guluhin ka, ngunit wala akong ibang paraan, wala akong kaibigan dito. Magiliw nang umiti si Lito, Sister Corina, sabihin mo lang kung may kailangan ka, hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Dahil dito, medyo nag-relax si Corina, at sinabing, ilang araw na ang nakalipas, ipinadala ko si Cheng Cheng sa isang kindergarten na partikular na tumutustos sa mga batang autistic. Kailangan kong mag-overtime ngayon, at wala akong oras para sunduin siya. Maaari mo bang kunin siya para sa akin? Agad na sumagot si Lito, walang problema, ibigay mo sa akin ang address ng kindergarten. Nagpapasalamat, tumugon si Corina, maraming salamat, nasa Red Flag 3rd Road, Venus Kindergarten. Hindi nagtagal, nagmaneho si Lito sa Venus Kindergarten. Dahil bawal ang mga sasakyang demotor malapit sa kindergarten, pumarode siya sa malapit at naglakad. Sa mismong oras na iyon, pinalabas na ang paaralan. Matapos maghintay ng ilang sandali, nakita niya ang isang batang babae na humahantong palabas kay Cheng Cheng. Pagdating sa entrance, nilapitan sila ni Lito, sinabing, nandito ako para sunduin si Cheng Cheng. Tumingin ang babae kay Lito, kumunot ang noo nito, pero kadalasan sinusundo siya ng nanay ni Cheng Cheng, at hindi kakamukha ng ama ni Cheng Cheng. Didn't Corina, your sister, tell you? Hindi siya makakarating dahil may dumating na hindi inaasahan. Sabi ni Lito. Ang batang babae ay naging mas mapagbantay nang makita niya si Lito, at sinabi, maghintay, kailangan kong tawagan ang ina ni Cheng Cheng upang kumpirmahin ito. Nagkibit balikat si Lito, hindi siya nagalit. Ang pagkakaroon ng isang responsableng guro para kay Cheng Cheng ay isang pagpapala. Pagkatapos, tinawagan ng batang babae si Corina at nakahinga ng maluwag pagkatapos makumpirma ang sitwasyon. Nang matapos na niya ang tawag, biglang sumulpot ang isang itim na sedan at huminto sa harap ng batang babae, na halos masagasaan si Cheng Cheng. Napaatras si Cheng Cheng sa takot at bumagsak sa lupa, nakasimangot sa sakit. Mabilis na tinulungan ng dalaga si Cheng Cheng na makatayo, galit na nakatingin sa sedan. Dalawang tao ang lumabas sa sedan, ang isa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan at isang malaking gintong singsing sa kanyang kamay. Siya ay malinaw na isang boss. Ang isa naman ay tila isang katulong, patuloy na tumatango at sumusunod sa likuran. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, namutla ang dalaga at bumulong, ano na naman ang ginagawa nila rito. Hindi man lang nasulyapan ng amo at ng katulong ang direksyon ng mga bata, parang walang pakialam na muntik na silang matamaan ng bata. Diretso silang pumasok sa kindergarten. Lumingon ang babae kay Lito at sinabing, well, sorry, hindi pa ako nagpapakilala. Ako ang guro ni Cheng Cheng, ang apelyido ko ay Lin. Maaaring hindi kita naintindihan kanina, huwag mong pansinin. Tumango si Lito, ngumiti upang ipakita na wala siyang pakialam, at pagkatapos ay nagtanong, Miss Lin, ano ang ginagawa ng 2 taong iyon dito? Mukhang mayabang sila. Bumantong hininga si Miss Lin, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ay si Kalong, isang boss ng kumpanya ng real estate na gustong bilhin ang aming kindergarten at paunlarin ang lupaing ito. Tanong ni Lito, pumayag ba ang principal? Umiling si Miss Lin, paano pumayag si Principal Wang? Ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay sa pagtatayo ng kindergarten na ito para sa mga batang may autism. Siyempre, hindi siya papayag. Itinuro ni Lito ang kindergarten at nagtanong kung hindi siya pumayag, para saan ang lalaking iyon dito. Na may problemang ekspresyon, sinabi ni Teacher Lin, si Kalong ay isang bully. Binyantaan niya ang aming direktor, si Wang, na kung hindi siya pumayag sa pagkuha, patuloy niyang guguluhin ang kindergarten. Ipinadala ang mga tao upang guluhin ang kindergarten sa kagabi, at sinira nila ang mga mesa at upuan sa ilang silid-aralan. Nagbanta rin siya na bawal kaming tumawag ng pulis. Alam nila ang address ng bahay ng anak ni Director Wang. Sinabi nila na kung maglakas loob kaming tumawag sa mga pulis, sisiguraduhin nilang ma-accident ang kanyang anak. Sa pagtatapos, galit na galit si Teacher Lin kaya ipinadyak niya ang kanyang mga paa, ang mga walang awa na kapitalistang ito ay talagang kasuklam-suklam. Gagawin nila ang lahat para sa pera. Nang marinig ito, unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Lito. Tinapik niya ang ulo ni Cheng Cheng at nagtanong, nakakainis ang lalaking iyon, hindi ba? Tumango si Cheng Cheng, pagkatapos ay hinayla ang damit ni Lito, binigyan siya ng nakakatakot na tingin. Tinapik ni Lito ang ulo ni Cheng Cheng at tumawa, parang nasa iisang pahina tayo. Kabanata 800.
Sa ilang sandali, si Kalong ay pinalayas ng punong guro. Ano? Walang galang ang matandang ito. Hindi niya na-appreciate ang kabaitan ko, saka huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Habang nagmumura si Skalong at naglalakad patungo sa gate, nakita siya ni Cheng Cheng at agad niyang inihagis ang kanyang glass ball. Natapilok ito ni Kalong, bumagsak ang kanyang mukha, natanggal ang bahagi ng kanyang ngipin sa harapan, at ang kanyang bibig ay napuno ng sariwang dugo. Sinong maglakas loob na saktan ako? Nagmura si Kalong, tinakpan ang kanyang bibig. Noon lang, nakita niya si Teacher Lin sa malapit at sinabing, ikaw ang nag-trip sa akin, di ba? Natarante si Teacher Lin, hindi ako. Ngumisi si Kalong, ikaw bastos na bata, sinusubukan mong tanggihan, ikaw iyon. Nasaktan ako ng ganito, kailangan mong bumawi. Itinuro ni Teacher Lin ang assistant, nakita niya ang lahat mula sa likuran. Hindi kita trip. Malinaw na nakita ng assistant ang lahat, tumabi si Teacher Lin at hindi kumikibo. Gayunpaman, matapos siyang bigyan ng senyales ni Kalong, sinabi ng katulong, Mr. Kalong, nakita ko sa sarili kong mga mata, itong babaeng ito ang nang-trip sa'yo. Nag-iba ang mukha ni Teacher Lin, hindi inaasahan na magiging napakawalang modo ng kabilang partido. Hinawakan ni Kalong ang palso ni Teacher Lin at ngumisi, bilang kabayaran, halika at samahan mo akong kumain, kung hindi, kung tatawag ako ng pulis, maaari kang magpaalam sa iyong trabaho. Natarante si Teacher Lin at hindi alam ang gagawin. Sandali lang. Sa oras na ito, lumakad si Lito at walang pakialam na nagsabi, pabayaan mo siya. Masungit na tanong ni Kalong, sino ka? Umalis ka, itigil ang pakikialam sa mga gawain ng iba. Muling sinabi ni Lito, sinabi ko sa iyo na bitawan mo siya. Sumenya si Kalong sa kanyang katulong, na tumango at tinulak si Lito, sinabi ni Kalong na umatras ka, bingi ka ba? Bigla siyang nakaramdam ng malakas na rebound force, namamanhid ang buong braso niya, at napilitan siyang umatras. Sayang. Hindi nasisiyahang sabi ni Kalong, hindi mo man lang maitutulak ang taong ito palayo. Natatakot na sabi ng assistant, hindi iyon, Mr. Kalong, siya. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, hinawakan na ni Lito ang palso ni Kalong, halos madurog ang kanyang mga buto. Napasigaw si Kalong at likas na binitawan ang kanyang kamay, aray. Hinawakan niya ang kanyang palso at galit na sinabi, anak, humihingi ka ng kamatayan. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita, tatawag ako ng pulis. Nag-cross arm si Lito at Ninitian, may mga regulasyon ang gobyerno na ipinagbabawal na pumarada sa loob ng 50 metro mula sa pasukan ng isang kindergarten sa panahong ito. Hindi ka lang pumarada, muntik mo pang matamaan ang isang bata nang hindi bumabagal ngayon lang. Kung tatawag ka ng pulis, sa tingin mo makakatakas ka. Sa sinabi ni Lito, huminto si Kalong, na pagtantong tama si Lito. Ano, tinatakot mo ba ako? Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang mga labi niya. Ngumiti si Lito, kailangan kong magpasalamat sa iyong pagiging matulungin. Kung hindi, hindi kita matatakot, Kalong. Tatawag ka pa ba ng pulis, o dapat ko bang gawin ito para sa iyo? Pagkasabi nito, kinuha ni Lito ang kanyang cellphone. Si Kalong, na nagngangalit sa galit, ay tumalikod upang maglakad palayo. Sa gilid ng kanyang sasakyan, lumingon siya kay Lito at sinabing, hintayin mo ako, punk. Nagkibit balikat lang si Lito, walang pakialam. Pagkaalis ni Kalong at ng kanyang mga tauhan, sinabi ni Teacher Lin na may pag-aalala, salamat sa ngayon, ngunit natatakot akong hindi ka pakakawala ni Kalong ng madali. Nabalitaan ko na masama ang reputasyon niya at nakikihalubilo siya sa riffraff, mas mabuting mag-ingat ka. Isang walang pakialam na ngiti ang ibinigay ni Lito, ang galing. Tumingin si Teacher Lin kay Lito, nagulat at hindi naiintindihan kung bakit siya kalmado. Hinawakan ni Lito ang kamay ni Cheng Cheng at sinabing, Palm Teacher Lin, aalis na kami. Si Cheng Cheng ay masunaring kumaway kay Teacher Lin, at umalis kasama si Lito. Sa kanto, may nakaparada na itim na sedan sa hindi kalayuan. Pinanood ni Kalong si Lito na pumasok sa kanyang sasakyan, nagmumura. Tama ang hula ko, dumating siya para kunin ang bata, sundan mo siya. Hindi nagtagal, dumating si Lito sa hotel at ipinarada ang kanyang sasakyan sa underground parking lot. Pagkalabas ng sasakyan, sinabi niya kay Cheng Cheng. Dadalhin kita para sa isang libreng kapistahan ngayon, sa lahat ng paraan huwag magpigil. Nagliwanag ang mga mata ni Cheng Cheng at tumango siya ng paulit-ulit. Maya-maya pa ay may sumulpat na 3 lalaki sa harapan na humaharang sa kanilang dinadaanan. Sa paglingon, nakita ni Lito ang isa pang 3 lalaki sa likuran niya. Napangiti si Lito, pinadala kayo ni Kalong. Malamig na sinabi ng isang lalaki mula sa grupo ng 3 sa harapan, wala kang kinalaman iyan.
Ang kailangan mo lang malaman ay na-offend mo ang isang tao na hindi dapat mayroon ka. Napakabata mo, magpakita ka ng utak. Inilabas ng lalaki ang isang maikling patpat, hinayla ito, at umunat ito sa isang mahaba. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumulong kay Lito. Mukhang hindi ka tinuruan ng mga nakatatanda mo ng magandang asal, kailangan mong matutong sumabay sa agos. Hayaan mo akong maging ama mo ngayon at turuan ka ng leksyon, marahas na panunuya ng lalaki. Nagtawanan ng ilang iba sa paligid nila. Brother, sa iyong husay, ikaw lang ang makakapag-alaga sa brat na ito. Talagang sayang ang pagpunta namin dito. Ngumisi ang tinatawag na kapatid, may tiwala sa sarili ng ngiti sa kanyang mukha habang papalapit kay Lito, mabangis na itinaas ang patpat. Lumuhad ka sa akin, o hindi lang ikaw kundi ang munting bastos na ito sa tabi mo ay hindi maliligtas, saglit na pinandilatan ni brother si Cheng Cheng. Halos agad-agad, naging yelo ang ekspresyon ni Lito. Ang paghawak sa isang bata ay ang kanyang bottom line. Hehe. Biglang tumawa si Lito. Nagulat si brother. Anong tinatawa-tawa mo? Don't tell me takot ka, walang modo. Umiling si Lito. Natatawa ako sayo. Hindi mo na kailangang magdusa ng husto, ngunit ngayon ay nagpasya na ako. I-disable kita. Pagkarinig nito, nagtawanan ang lahat. Dumb-oble ang tawa ni brother, napahawak sa kanyang tiyan. Niloloko mo ba ako? Ikaw, itong basura. Halatang inutil kang tao, at sinasabi mong papatayin mo ako. Dahil doon, sinubukan niyang dumura kay Lito. Gayunpaman, bago pa man lumabas ang laway sa kanyang bibig, ang kamao ni Lito ay tumama na sa kanyang dibdib. Bang! Si kapatid ay itinapon palabas, bumagsak sa isang haligi. Hinawakan siya ni Lito sa leeg at hinampes siya ng malakas sa sahig. Basag, basag, basag. Ang kanyang mga galaw ay makinis at mahusay. Sa ilang sandali, nabali niya ang lahat ng mga paa ni brother. Napatulala ang mga natitirang nanunood, wala pa silang nakitang kasing bilis ng kilos nila. Sumugod tayo, ipaghiganti natin si kuya. 5 lalaki ang sabay-sabay na umungal, na patungo kay Lito. Basura! Malamig na ungol ni Lito, mabilis na pinatumba ang 5 lalaki sa sahig. Naiwan silang bali ang braso at binti. Ngayon, sinong walang modo ang nagpadala sa inyo? Tanong ni Lito, tinatapakan ang leeg ng isang lalaki. Ang lalaki, na natakot sa kanyang talino, ay nagmakaawa, si Kalong. Sinabi niya na turuan ka namin ng leksyon. Kapatid, bulag kami at sinaktan ka, payagan mo na kaming aalis. Kalmadong nagsalita si Lito, maaari kitang bitawan, ngunit nasaan na si Kalong? Sumagot ang lalaki, ako. Hindi ko alam, mukhang abala siya sa pagdalo sa piging ni Elder Xiao. Anong coincidence? Kurba ang bibig ni Lito sa isang malamig na ngiti, pagkatapos ay sinipa niya ang lalaki. Umalis ka na, at huwag mo na akong makitang muli. Ang mga lalaki, na umaalalay sa isa't isa, ay tumakbo ng walang kwenta. Inangat ni Lito ang kanyang ulo, napansin na nawawala si Cheng Cheng. Nagulat siya at sa masusing pagsisiyasat, natagpuan siyang nagtatago sa likod ng isang kotse. Naglakad-lakad siya, marahang tinapik ang ulo ni Cheng Cheng at sinabing, huwag kang matakot, nandito ako, walang makakasira sa iyo. Tumangala si Cheng Cheng kay Lito, na may mamasa-masa na mga mata, at pagkatapos ay mariing tumango. Sa sandaling ito, puspusan na ang engranding piging ni Elder Xiao, kasama ang mga bisitang dumarating sa walang katapusang sapa, na nagpapakita ng impluensya ng pamilya Xiao sa Jiang City. Iniharap ni Kalong ang kanyang masusing inihanda na Hechon Jade Buddha statue at sinabi kay Elder Xiao, Elder, aasa ang aking kumpanya sa iyong suporta sa hinaharap. Tumawa si Elder Xiao, pag-usapan ang mga bagay na ito kay Toby. Pinamamahalaan niya ang isang malaking bahagi ng mga negosyo sa Jiang City ngayon. Kaagad, nagbigay ng thumbs up si Kalong kay Toby na nakatayo sa malapit, ang ikapitong master ay tunay na kumakatawan sa masiglang kabataan. Elder Xiao, mapalad kang magkaroon ng napakahusay na apo. Nang marinig ang mga salitang ito, tumawa si Elder Xiao. Huwag kang mag-alala, Kalong. Hanggat nagpapakita ka ng sinseridad, tiyak na pakikitunguhan ka ng aking pamilyang Xiao. Lumitaw si Toby bilang isang bihasang strategist. Lumapit si Kalong sa kanya at sinabing, may isang proyekto kamakailan na talagang kumikita ngunit nahaharap sa ilang problema. Tumaas ang isang kilay ni Toby, anong klaseng gulo? Bamulong si Kalong sa tainga ni Toby, na inihayag ang mga isyu na may kaugnayan sa kindergarten. Malamig na tumawa si Toby at mapang-uyam na sinabi, isang kindergarten lamang, ang aking pamilyang Xiao ay maaaring mawala ito sa mapa sa isang salita. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Kalong at mabilis na sinabi, kung gayon, aasa ako sa iyo, 7th Master.
Kaagad na ikinaway ni Toby ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang nasasakupan, nagbigay siya ng ilang utos. Tumango ang nasasakupan, saka tumalikod at umalis. Huwag kang mag-alala, sa loob ng ilang araw, kusang loob nilang ibibigay ang kindergarten, sabi ni Toby na may malamig na ngiti. Binati siya ni Kalong, napakarangal ng ikapitong young master. Kinawian ni Toby ang kanyang kamay, at magalang na umalis si Kalong. Pumasok sina Lito at Cheng Cheng sa banquet hall. Gutom na gutom si Cheng Cheng kaya agad siyang nagsimulang kumain ng mataba. Sinabi ni Lito, manatili ka rito ng masunurin, kukuha ako ng maiinom. Masunuring tumango si Cheng Cheng. Sa oras na ito, isang babae ang lumapit at nakitang kumakain si Cheng Cheng, hinisyan, ang sama ng ugali sa mesa. Walang pagsasanay sa bahay. Siya ay isang napaka-flamboyant na bihis na babae na may makapal na pampaganda at isang masangsang na pabango. Sinulyapan siya ni Cheng Cheng at agad na tinakpan ang kanyang ilong. Nanlalaki ang mga mata ng babae sa galit, anong ibig mong sabihin na tinakpan mo yung ilong mo? Mabaho ba ako? Napakaseryosong tumango si Cheng Cheng at gumawa pa ng nakabusangot na ekspresyon. Galit na galit ang babae. Tumingin sa paligid at nakitang walang pumapansin, mabilis niyang inabot at sinampal si Cheng Cheng, brat, isang nilalang na ipinanganak ngunit hindi pinalaki. Nang marinig ni Cheng Cheng na iniinsulto ang kanyang ina, agad na nagalit si Cheng Cheng at inihagis ang cake sa kanyang kamay sa babae. Ah, damit ko. Tinitigan ng babae ang kanyang maduming damit at agad na nagalit, tinulak si Cheng Cheng sa sahig. Sa sandaling iyon, bumalik si Lito na may dalang mga inumin, at nakita si Cheng Cheng sa sahig. Dali-dali niyang inilapag ang mga inumin, tinulungang tumayo si Cheng Cheng at nagtanong, ano ang nangyari? Tinuro ni Cheng Cheng ang babae. Nang makita ang mga pulang marka sa kanyang mukha, na malinaw na mga palatandaan ng isang tama, lumingon si Lito sa babae at nagtanong, nataman mo ba ang bata? Ninitian ng babae si Lito, ikaw ba ang magulang ng batang ito? Ang lakas ng loob mong tanungin ako, dapat ako ang magtatanong sayo. Dinumihan ng anak mo ang damit ko, bayaran mo na ako. Napangisi si Lito, tatanungin kita ulit, nataman mo ba ang bata? Tama, ginawa ko. Karapat-dapat siya. Sinulyapan ng babae si Cheng Cheng pagkatapos ay mayabang na sinabi, sinira niya ang aking damit at kahit mamatay siya, hindi niya ito mababayaran. Isa pa, hindi rin makapagsalita ang batang ito, di ba? Hindi na dapat buhay pa ang gayong may kapansanan. Humalaklak si Lito sa galit, so, gusto mo ng kabayaran. Sapat na ba ang 10 milyon? Natigilan ang babae, 10 milyon. Oo, 10 milyon. Ang sampal ko ay nagkakahalaga ng 10 milyon, malaki ang tubo mo. Ngumisi si Lito, bago sinampal ang mukha ng babae.